Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa lahat ng bumubuo sa inyong napakagandang programa sa YouTube. Ako po si Marshall. Totoo kong pangalan, 31 years old na ako sa ngayon at nakatira ako dito sa San Juan. Actually, matagal ko nang gustong mag-share ng aking experience sa inyo at ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na tapusin po ito. Yes, kwentong kababalaghan ang ibabahagi ko sa inyo. Dahil isa ako sa ilang taong nabiyayaan ng kakaibang kakayahan, ang pagkakaroon ng third eye. Papadudot, sisimulan ko ang aking kwento kung paano nga ba nagsimula yung gift kong ito. Nagsimula po ito 10 years ago, first year college ako noon from a private university sa Quezon City. Kung saan ay pre-med ang kinukuha ko noon. Like the usual students ay may mga grupo-grupo ng mga kaibigan. Ang pinakamatanda sa grupo namin ay si Ellen. Minsan ay tinatawag namin siyang nanay since literal na nanay na siya at may asawa na. At siya lamang ang may sixth sense sa amin noon. She can see things beyond normal simula nung bata pa siya. Like normal students ay may yayaan at galaan. Pumunta kami noon sa bahay nila sa isang subdivision sa Fairview, Quezon City. Madalas kami doon. Dahil malapit lang yon sa school namin. 10 minutes ride sa jeep. May street sa subdivision na yon kung saan ay may isang lumang bahay. Dalawa sa aming mga kaibigan ay mga tibo, sina Macy at Dera. Yung una, si Macy, ay niyayaya kami na pumasok doon sa bahay na yon. Dahil nga dakilang kabataan pa tayo noong mga oras na yon ay ginagawa namin yon. Malaki ang bahay na yon, malaki na para sa akin yon. Pero dahil exclusive subdivision, yung common lang ang laki noon kung ikukumpara sa mga bahay na nandun. 2-story house, may attic, garage, front yard at maliit na backyard. Lumang-luma yung bahay na yon na parabang ilang bagyo na ang pinagdaanan niya. Warak ang kalahati ng bubong nito kung saan ay makikita mo yung daan papunta sa attic. Faded na ang kulay ng bahay at kalawang na rin ang mababang bakod nito. So pinasok namin yon. Dinaan na namin yung pathwalk sa front yard. Nakapila kaming naglalakad. Si Dera ang nasa unahan, ako tapos yung kikay na friends kong sina Justin at Amy. Tapos si Randolph habang nasa huli naman si Macy. Lahat kami kapit-kapit sa likod ng isa't isa habang tinutungo namin yung pinto ng bahay. Nag-iba yung atmosphere at parang yung buong lote ng bahay ay nasa isang contained na lugar. Yung pakiramdam na parang nasa isang kwarto ka nang walang mga bintana. Hindi ko maramdaman yung hangin, yet nakakahinga ko. Sobrang patay ng hangin. At saka para akong naging bingi, yung feeling pag umaakyat yung sinasakyan mo sa isang bundok. Yung naka-air clog, ganun yung pakiramdam. Lahat ng senses ko ay parang nawala. Para bang sumusunod lang ako sa taong nasa harapan ko. Bumalik yung ulirat ko. Nang nakarinig ako ng matinis na sigaw at saka pagbitaw ng tao sa likod ko. Ganon na rin ang pagtakbo ng taong nasa harapan ko. Without knowing, nakita ko na lamang din ang sarili ko na tumatakbo palabas kahit na hindi ko alam yung reason kung bakit sila tumatakbo. Adrenaline na siguro dahil pare-parehas kaming curious. And at the same time ay takot nung mga oras na yon. Samantala nakalabas kami sa bahay ng tumatakbo. Hingal na hingal kami ng mga sandaling yon habang sina Randolph at Dera ay tumatawa.
Teka, bakit pa tayo nagsitakbuhan? Ano ang meron? Naguguluhan kong tanong sa kanila. Ito kasing si Macy, bigla akong ginulat kaya ginulat ko rin si Amy. Sagot ni Randolph sa akin. Ikaw talaga, Randolph. Mahilig kang manakot kaya tuloy napasigaw ko ng malakas. Muntik na ako matalisod kanina habang tumatakbo tayo palabas ng bahay na yon. Reklamo ni Amy sabay kurot sa tagiliran ng kaibigan namin. Pero Macy, bakit mo naman ginulat si Randolph? Tanong ko kay Macy. Hindi sumagot ang tomboy kong kaibigan at sa halip ay humagikik lamang ito. Napapailing na lamang sa kanya ang isa pa naming tomboy na kaibigan na si Dara. Huwag niyo nang uulitin yon kasi hindi nakakatawa. Reklamo naman ni Justin na mukhang na bad mood dahil sa mga nangyari. Sa kabilang banda ay napatingin naman ako sa bandang attic ng abandonadong bahay. At agad nakuha ng atensyon ko ang isang itim na figurang tila nakadungaw doon. Kinilabutan ako nang mapagtanto kung hindi normal ang kanyang itsura. Natulala ako, Papa Dudut, at hindi agad nakapag-react. Para ba akong nahipnotismo nung nakita kong itim na figurang yon na nakatingin sa akin. Napansin naman yun ng mga kaibigan ko at parang sinundan nila ang tinitingnan ko. Uy Marshall, tulala ka dyan. Ano yung tinititigan mo? Tanong sa akin ni Randolph nang tapikin niya ako sa balikat. Pero that time ay nananatili lang akong nakatingin sa itaas ng attic. That time ay naghahalo ang emosyon ko. Naguguluhan ako and at the same time ay natatakot. Pero hindi ako gumagawa ng ingay o anuman, Papa Dudut. Para ba kasing kinokontrol niya ang utak ko. Ano nangyayari kay Marshall? Tanong ni Dara kay Randolph. Samantala'y niyugyug na ako ni Macy at Amy habang tinatawag ang pangalan ko. Bigla ako natauhan in an instant pero ang nakapagtataka. Nawala ang takot na nararamdaman ko at parang nawala sa isipan ko yung nakita ko sa attic. Ano ba kasi yung tinatanong mo sa attic? Curious na tanong ni Randolph sa akin. Baka naman nakakita ng multo si Marshall. May takot sa boses ni Justin nung sinabi niya yon. Ano Marshall? May nakita ka bang multo doon sa attic? Si Macy na ang nagtanong sa akin. Wala. Halika na. Umuwi na tayo. Sagot ko sa kanila. Papadudot nakauwi naman kami ng tahimik at ligtas na mga oras na yon. Akala ko yun na yon. Kasi we seemed normal. Pero ang tanong ay totoo bang normal pa kami o tinatago lang namin? Kinagabihan ay nagkaroon ako ng kakaibang panaginip about yun sa bahay na yon. Pero ang pinagkaiba ay hindi siya luma at parang normal na tirahan ng tao. Para akong nanonood ng lumang pelikula dahil black and white ang nakikita ko hanggang sa parang biglang nag-fast forward yung face ng bahay. Naging gano'n na siya sa mismong itsura nito sa ngayon. Sa panaginip ko ay parang inuusisa ko ang bahay nang mapatingin ako sa wasak na attic. Napawi ang interes ko sa may bintana nito. Nung una akala ko kung anong figura lamang ito hanggang sa naging malinaw na ang lahat. Isang figura ng lalaki. Tumapat pa nga ito lalo sa bintana na para bang sinasabayan ang titig ko sa kanya. Tinaas nito ang kamay niya at tinuturo ako kaya lumapit ako mula sa kinakatayuan ko at tinignan siya ng maigi. At doon ako nagulat. It wasn't a silhouette. Hindi ito anino. Hindi ito anino kundi ang tao mismo. He was black at hindi dahil sa anino siya kundi dahil sa sunog ang buong katawan niya. Tapos ay bigla akong nagising sa aking panaginip na yon. Biglang nagbalik sa akin yung alaalang nakita ko yung lalaking yon sa attic noong pagkalabas namin sa bahay na sinubukan naming pasukin. Kinilabutan ako ng mga sandaling yon dahil yung lalaking yon ay pakiramdam ko ay nasa loob siya ng kwarto ko ng mga sandaling yon. Hindi lang siya nagpapakita sa akin pero nandun siya. Pagkatapos noon ay hindi na ako makuha na dalawin pa ng antok. Kinabukasan bangag akong pumasok sa school hanggang sa ikalawang subject namin. Nag-lunch break, nakagawian na namin sa student lounge kumain. Kaya doon kami tumambay. Tulala akong magdamag at walang kinakausap nang bigla akong lapitan nung pinakamatanda sa amin.
O ano nangyari sa'yo? Balita ko pumasok kayo sa bahay sabi ni Ellen sa akin. Kaya pala ayaw niyo magpahatid pa uwi, may kalokohan kayo. Seryosong dagdag niya. Kasi si Macy niyaya kami, sagot ko. Nagpauto ka naman, wika niya tapos nagsimula na siyang manermon. Tuloy pa rin yung sermon niya sa akin hanggang sa dumating na yung iba naming kaibigan pagkabili nila ng foods. Nakita ko naman si Dara na parang bangag din, kaya hindi ko na naiwasang mapatitig pa sa kanya. Hanggang sa bigla itong nagsalita na mangyak-ngyak. Nay Ellen, pinasok namin yung bahay. Sabi ko kay Macy, wag na pero niyaya pa rin kami. Sabi ni Dara sa naninanaya namin sa grupo. O anong iniiyak-iyak mo dyan? Nagtatakang balik ni Ellen sa kanya. Unti-unti namang tumahan si Dara pagkatapos ay nagkwento na ito sa amin. Kasi nay, binangungot ako kagabi. Nandun daw ako sa bahay tapos may nakita akong lalaking sunog at tinahabol ako. Aniya. Kinilabutan naman ako kasi parehong-pareho kami ng naranasan ni Dara. Creepy lang dahil parang 1 in a million chances na magkaroon ng exact dream with someone. Napatingin naman ako kay Nay Ellen. Napansin kong parang may gusto siyang sabihin o ipagtapat sa amin. Nagbuntong hininga muna ito bago muling nagsalita. Alam niyo ba kung bakit ko kayo laging hinahatid pag galing kayong bahay? Dahil doon, pagtatapat niya. Ikaw Macy, bakit mo pa dinala ang tropa doon sa bahay na yon? Pasensya ka na Nay Ellen, pero kasi na-curious lang ako sagot pa ni Macy. Sino pa sa inyo ang binangungot kagabi? Tanong ni Nay Ellen sa amin. Una akong nagtaas ng kamay pero nagulat ako nang magtaas din ang kamay sina Randolph, Jasmine, Amy at si Macy. Yung kinuwento ni Dara ngayon, parehong-pareho sa napanaginipan ko kagabi. Sagot ko naman. Sumigunda ang ilan kong kaibigan at yun din daw ang napanaginipan nila. Yung bahay na yon, madaming namamahay doon na mga ligaw na kaluluwa. Hindi ko na naabutan ang nangyari doon, pero isang pamilyang namatay doon. Mag-asawa at saka 3 anak nila. Alam niyo ba paano sila namatay? Nasunog? Sagot ko. Tumango yung ibang mga kaibigan ko bilang pagsuporta sa sagot ko. Pagkatapos nun ay muling nagpatuloy si Nay Ellen. Sinunog yung bahay nila. Hindi nakaligtas yung mga yon dahil kinandado sila mula sa labas. Ang sabi daw, may mga galit daw doon sa pamilya kaya ganun. Aniya. Siguro yung lalaking nagpakita sa panaginip na sunog ay yung tatay, ang sabi ko. Pagkatapos noon ay puro sermon ang inabot namin. May instruction ay binigay sa amin si Nay Ellen para daw hindi na maulit ang nangyari sa amin. Kinagabihan habang natutulog naman ako sa aking kwarto ay biglang may bumagsak na kung ano sa loob na siyang ikinagising ko. Pero pagkagising ko papadudot ay hindi ko may galaw ang buong katawan ko. Sinubukan kong labanan yon. Pero kahit anong gawin ko ay parang may pumipigil sa mga kamay, paa at buong katawan ko. Hanggang sa makarinig ako ng mga yabag. Dahil kahoy lang ang sahig ng bahay namin sa 2nd floor ay dinig na dinig ko ang mga langit-ngit ng kahoy. Napalingon ako sa aking kanan kung saan ay nanggagaling ang mga yabag. At parang gusto kong sumigaw noon pero parang sa isang kisap mata ay biglang nakalapit na sa akin ang may-ari ng mga yabag. Walang iba kundi ang lalaking sunog doon sa abandonadong bahay. Pinilit kong sumigaw noon papadudot pero nagtataka lang ako. Kasi halos walang boses ang lumalabas sa akin. Napaiyak pa ako nang inilapit pa niya ang mukha niya sa mukha ko. Naamoy ko ang sangsang ng kanyang amoy na nabubulok at sinusunog na laman. Mamayang kaunti muli niyang inilayo ang kanyang mukha pero hinawakan niya ang noo ko pababa sa aking mga mata. Pagkatapos noon ay nakaramdam ako ng parang napapaso ng mga mata ko sa init ng kanyang kamay. Sa puntong yon ay napasigaw na ako ng malakas dahil sa hapdi at sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa bigla na lamang akong nagising. Bangungot lang pala ang lahat. Agad kong binuksan ang lampshade sa tabi ko pero ang ipinagtataka ko ay ang hapdi ng mata ko. Kaya nagpasya na akong bumangon at humarap sa salamin. Doon ko napansin na pulang-pulang mga mata ko.
Papa Dudut, to make the story short ay iyon ang simula ng aking kakaibang kakayahan. Ewan ko ba kung ano ang ginawa sa akin ng lalaking sunog sa mga mata ko, pero simula noon ay nakakakita na ako ng mga hindi kaaya-ayang mga nilalang na alam kong ako lamang ang nakakakita. Nagbago ang buhay ko noon. Napalitan akong mag-transfer ng school at lumipat sa isang public university. At doon ko nga nakilala yung mga taong katulad ko. Ang sabi nila, nabubuhay na raw ako sa pagitan ng dalawang mundo. Pagitan ng taong buhay at ng taong patay. Halos makasanayan ko ng lahat. Ang bigla na lamang makarinig ng boses, humming, makaramdam ng kakaiba at makakita ng hindi dapat. Nahirapan ako mag-adjust sa ilang taon na inaral kong makisabay sa kanila. Nung una ay sinusubukan kong ipagsawalang bahala na para bang normal. Pero hindi ko nagawa at parang mas pinili ko nang sumabay dito at pag-aralan ito. Pero habang kinikilala ko ito, para mas may malalim pa akong detalye na kailangang malaman. Palalim siya ng palalim kaya mas nahirapan ako ngayon. Yung iba baka sabihing napaka-awesome na magkaroon ng third eye, but based on my experience ay hindi siya nakakatuwa. May mga bagay na ginawang tago dahil hindi ito talaga para sa atin para ma-encounter. Tayo mismo ang bumabali sa rules ng mundo. Pero sa awa ng Diyos at sa tulong na rin ng mga magulang, kaibigan at mga kakilala na mayroong third eye ay lalo na ang kaibigan kong si Nay Ellen ay unti-unti na rin akong nasanay sa pagkakaroon nito. Ngayon kung itatanong ninyo naman kung nagkaroon din ba ng third eye sina Dara, Macy, Randolph, Justin at Amy ay hindi. Ako lang talagang nagkaroon nito at hindi ko alam kung bakit ako lang ang binigyan ng ganitong kakayahan. Pero bahala na, sabi ko pa nga sa sarili ko. I'll just go with the flow. Samantala hindi nagtagal ay naging sobrang busy na akong tao. Ako yung tipo ng lalaki na bukod sa paglilingkod sa Diyos ay pagtupad ng pangarap ang inuuna sa buhay. Nakagraduate na ako ng summa cum laude sa pre-medicine course ko at ngayon ay third year na sa pag-aaral ng medisina sa UP Manila. School, dorm, church, basketball. Yun lang ang buhay ko until I met this girl sa campus namin. As a normal guy, I had crushes before but this one is totally different. Sobrang stress ko that day. Kaya nagpunta akong mag-isa sa basketball court at dahil halos busy rin ng students sa buong university, walang katao-tao sa loob ng court. Ganito kasi talaga ako kapag na-stress. Pa-shot-shot ng bola sa ring ang libangan ko that time. Nasa abroad na ang mga magulang ko at doon na sila tumitira. Naiwan naman ako sa Pilipinas dahil gusto kong mag-practice ng medicine sa sarili kong bayan. Kaya ayon wala akong mapagkwentuhan ng personal. Sa kabilang banda habang naglalaro ng bola, the ball accidentally slipped out of my hand at syempre susundan mo yon at kukunin para i-shoot ulit. Pero ibang nangyari. May umipit sa bola gamit ang kanang paa nito. Dahilan para huminto sa paggulong ang bola. Napahinto rin ako sa pagtakbo at tinignan kung sino ang umipit at nagulat ako. Dahil isa itong babae. Kinuha niya ang bola at drinibol and by her actions I can see that she's also a player of this sport. Tinitigan ko lang siya at maya-maya pa ay pumwesto siya sa 3-point line at sinut ang bola ng walang kahirap-hirap at walang kamintis-mintis. It's amazing. Yun na lang mga nasabi ko pagkatapos niyang gawin yon. Ngumiti lang siya sa akin at nagsalita ng Ingles. You're shooting your problems in the ring? Napahagikik naman ako. Inglesera pala siya. Buti na lang at marami akong baong English since naging champion ako noon sa debate noong college. Lumapit ako sa kanya at nagsalita in English. How do you know? At agad siyang sumagot ng I can see it in your eyes. Napangiti lang ako noon at doon nga papadudot nagsimula ang pagkakakilala ko sa kanya. Siya raw si Miranda Brooks, 18 years old, a third year and currently taking her pre-law course sa kaparehong university na pinag-aaralan ko. Very Pinay ang beauty niya pero inampun siya ng mga magulang niyang foreigners na taga-US at doon siya lumaki. Kwento pa niya sa akin, marunong naman siyang magsalita ng Filipino pero mas inclined daw siyang magsalita ng English dahil doon siya mas komportable.
Samantala ay sobrang ganda ni Miranda, para siyang angel na bumaba sa langit. I don't know pero minsan ay nangingilabot ako when she's around. Hindi dahil sa kilig pero dahil hindi ko ma-explain kung bakit ako nagka-goosebumps sa tuwing nandyan siya. Makulit siya at lagi akong pinagtitripan at maingay rin. Wala siyang kasama lagi at walang kaibigan dahil sabi niya ay puro plastic daw ang mga tao at ako lang ang nakikita niyang totoo sa kanilang lahat. Madali akong nahook sa kanya kasi halos pareho kami ng interest at sa katulad ko ay isa rin siyang God-fearing person. Papadudot sa loob ng isang taon ay marami kaming pinagsamahan. Oo, meron akong grupo ng mga kaibigan sa med department at naikwento ko na si Miranda sa kanila. And like the usual silly barkada ay palagi nila akong tinutukso na uy, si Marshall meron ng girlfriend. Ngumiti lang ako sa kanila dahil nga totoo naman. May isang beses pa nga na nagkasama kaming dalawa ni Miranda at natawag ko siyang mahal nang hindi ko sinasadya. Lumingon siya sa akin at ngumiti na para bang gusto niya rin akong tawaging ganon pero magpapakipot muna. Sabi niya sa akin, Shal, paano kung hindi mo na ako makita? Nagtaka ako sa sinabi niya sa akin at napatanong kung bakit pero isang never mind at matamis ng ngiti lang ang sinagot niya sa akin. Anyway, lumipas nga mga taon at nakatungtong na ako sa ika-4 na taon. Isang araw, nag-decide na akong aminin sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Pero nag-alinlangan din akong sabihin yon kay Miranda dahil takot din ako sa rejections. Kaya yung sinulat kong love letter ay kinuha yon ng kaibigan kong si Jeric at siya nang nag-volunteer na mag-abot sa mahal ko. Sinabi ko lang sa friend ko yung name, class and course para mahanap niya. Pero kinabukasan papadudot, dali-dali akong nilapitan ni Jeric at sobrang nagulat ako sa sinabi niya. Bro, sure ka ba na may nag-i-exist na Miranda Brooks dito sa campus? Napatanong agad ako ng bakit bro? Ang sagot niya, kahapon hinanap ko siya gaya ng sinabi mo. Miranda Brooks, 18 years old, class 3A, 3rd year Bachelor of Arts in Development Studies, matangkad, morena, maganda. Pero wala raw silang ganun eh. Walang ganun bro. Natigilan ako sa mga sinabi sa akin ni Jeric. Pero imposible. I know that she exists. And she's real. Paano nangyaring walang ganun dito sa campus? And so I started to have my own investigation. Nakapagtatakang hindi ko na siya nakita sa usual place. Kung saan ko siya laging nadadatnan. Pumunta ako sa building ng College of Arts and Sciences at hinanap ko rin si Miranda. Pero wala nga talaga. I also check other buildings on different courses pero wala nga talagang ganon. Sure ako na hindi ako nag-a-addict dahil relihiyoso akong tao at hindi pa rin naman ako nababaliw kahit stressful pa rin para sa akin ang med course. Papadudot hindi ko alam ang gagawin ko that time at halos sampalin ko ang sarili ko. Ano pala siya? Imagination ko lang? All this time ay hindi pala siya totoo? Lumipas ang 2 buwan na hindi ko na siya nakita pa. Inayos ko na rin ang sarili ko para makapag-move on sa kung ano man yon. I admit na hindi ko siya makalimutan ng ganon kadali dahil sobra akong na-attach. Baliw man sa pandinig dahil hindi siya nag-exist. Minahal ko siya ng totoo. Dahil nga 4th year na ako ay panahon na ng OJT. At dahil nga med student sa hospital kami. Creepy ang hospital pero dahil med ka ay kailangan mo masanay sa ganitong ambience. Ang usual na pinapagawa sa amin ay magbantay ng patients. Depende kasi kung anong klaseng med ba ang field mo. Patuloy lang ang ordinary day ko sa loob ng ospital until one night. Tinawag ako para magbantay sa isang pasyente sa ibang floor ng building. Medyo kakaibang naramdaman ko sa pag-akyat ko pero hindi ko na lang pinansin at inisip kong baka naninibago lamang ako. At parte naman talaga ito ng training kaya kailangan kong kayanin. May gagawin lang ako importante. Kaya ikaw muna rito. Ngayon lang naman. Hindi na ako nakasagot dahil ni hindi man lang binuksan ng doktor ang pinto ng mismong patient. Nababantayan ko at agad-agad na siyang umalis. Ako na lamang ang pumasok sa room at hindi ko inaasahan na isang comatose patient pala ang aabutan ko sa loob. Kasi dapat pasyenteng may malay ang binabantayan. Pero dahil wala akong magawa ay go lang. Halos tumigil ang mundo ko nang makita ko kung sino ang nakahiga sa kama.
Kinuskos ko pa ang mata ko at sinampal ang sarili ko para kung sakali mang napapraning lang ako ay bumalik na ako sa wisyo. Pero hindi nagbago. Siya pa rin ang nakikita ko. Namumutlaman, may malaking benda na nakabalot sa ulo at nakaswero ay kilalang kilala ko siya. At hindi ako pwedeng magkamali dahil siya talaga. Si Miranda. May info sheet na nakapatong sa table sa tabi niya. At kahit na hindi ito pwedeng tignan ay kinuha ko pa rin at binasa. Patient name Brooks Miranda Garcia. Nakalagay din sa sheet na ito kung kailan siya na-confine at yung iba pang info kung bakit siya na-comatose. Nakasulat dito na 1 taon na pala siyang in coma because of severe head injury and acute cerebrum damage. Nangangatog ako habang hawak ko ang info sheet at pinagmamasdan siya habang umaandar ang lifeline sa tabi niya. Hindi ko alam kung tama ba ang nakikita ko o baka imagination ko na naman ito. Gaya ng dati pero hinawakan ko yung malamig niyang kamay at napagtanto ko na totoo nga. Napaiyak ako. Ang weird lang kasi kung tutuusin ay ngayon ko lang siya nakita sa reality. Pero kung hindi siya totoo noon ay bakit ko siya nakita out of nowhere? After noon ay maraming nangyari sa OJT namin pero hindi ko matanggal sa isipan ko yung pagkakita ko sa kanya noon. Hindi ko na siya nadalaw dahil sobra na talaga akong naging abala at baka hindi naman niya ako kilala kapag nagising na siya. Papadudot kinagabihan ay napanaginipan ko si Miranda. Nagpaalam na sa akin. Sabi niya sa akin ay pasensya na raw ako kung hindi niya sinabi sa akin ang katotohanan. Nalulungkot man daw siya pero kailangan na raw niyang umalis. Gustuhin ko man siyang pigilan pero hindi ko nagawa at sa panaginip ko ay naglakad na siya patungo sa liwanag. Kinabukasan pagbalik ko sa ospital ay nabalitaan ko na lamang napatay na si Miranda. Mga kapamilya na rin niyang nag-decide na tanggalin na ang kanyang life support dahil hindi na nila kayang suportahan pa ito. Bagamat nalulungkot ay hindi ko rin masisisi ang mga magulang ni Miranda dahil mahal ang hospital bill sa mga ganong kaso. Matagal-tagal na ring naghihirap ang katawang lupa ni Miranda kaya panahon na para mamahinga ito. Papadudod kinalaunan ay natanggap ko rin ang lahat. Naikwento ko ito kay Jeric na kahit med student ay may talento sa pagsusulat. Hindi ko lang alam kung sinulat ba niya ang kwento ko basta ang natatandaan ko lang ay hiningi niyang permiso ko at pumayag naman ako. At yun nga isa si Miranda sa dahilan kaya masasabi kong may magandang naidulot sa akin ang pagkakaroon ko ng third eye na ibinigay sa akin noong taong sunog na yon. Kung hindi dahil doon ay hindi ko makikita si Miranda at hindi magiging masaya ang buhay ko kahit sa sandaling panahon lang. Papadudod sa ngayon ay loveless pa rin ako kasi nakafocus pa rin ako sa pag-abot ng aking mga pangarap na maging isang doktor. At kahit na nasa malayo ang pamilya ko ay may regular kaming komunikasyon kaya hindi ako nangungulila. At saka kapag bakasyon o break ay dumadalaw ako sa kanila at nagkakasama pa rin kami lalo na kapag Pasko at bagong taon. Papadudot, ito lamang ang may babahagi ko sa inyo. Maraming salamat at sana ay makarating ang sulat ko sa inyo. Hintayin kong may tampok ninyo ang kwento ko sa inyong channel sa YouTube at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Marshall. Maraming salamat sa iyo Marshall sa pagbahagi mo ng iyong totoong kwento at karanasan sa amin. Natutuwa kaming marinig na nasanay ka na at balik normal na ang buhay mo sa kabila ng pagkakabukas ng third eye mo dulot ng sinasabi mong sunog na lalaki sa attic ng abandonadong bahay na pinuntahan ninyo ng mga kaibigan mo. Ang pagkakaroon ng ganitong kakayahan ay may kaakibat na responsibilidad at disadvantages. Isa na roon yung pwedeng malagay sa panganib ang buhay mo dahil sa mga masasamang elementong maaaring makaharap mo. Nasabi kong responsibilidad kasi maaaring ibinigay sa iyo ang ganyang kakayahan para matulungan ang mga ligaw na kaluluwa na makatawid papunta sa liwanag. Pero hindi dapat nating katakutan ang pagkakaroon ng ganitong klase ng kakayahan dahil pwede rin itong magdulot ng kasiyahan sa iyong buhay. Masasabi lang nating regalo o sumpa ang pagkakaroon ng third eye depende sa personality ng taong meron nito. Pero sa lahat ng mga taong may third eye ay huwag nating kakalimutan na anuman ang ating nakikitang kakaiba at hindi pangkaraniwan, isang dasal o tawag lang sa Panginoon at mawawala ng lahat ng takot sa iyong dibdib.
Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories araw-araw. Ang link po ng channel na yan ay nasa homepage ng Papa Dudut YouTube channel. Also ang aming Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe na at magsusubscribe pa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.